Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang do or die matchup sa pagitan ng kupunan ng Token Text Tropang Giga kontra sa kupunan ng NLEX Road Warriors. Ngayon mga ropa, uunahan ko na kayo, marami ang nagsasabi na scripted daw ang laban na to na do or die game at talagang ipapanalo daw ng kupunan ng NLEX ang kupunan ng Token Text dahil nga ito daw ang mas malakas na team at nandito si Bolbol. Hindi natin alam mga ropa kung totoo yan, kung ano ang ebidensya nila para masabi na scripted ang laban. Ngayon mga ropa, dito nga sa game na to, iisa-isahin at hihimay-himayin natin ang diskarteng ginamit ng kupunan ng Token Text dito sa crucial do or die game. Halimaw si Bolbol mga ropa, napakalakas, napakaganda na performance sa kanya pinakita dito sa clutch game na to mga ropa. Mayroon nga ating nag-away mga ropa, Anthony Semerad at Bolbol, sinabunutan dito ni Semerad itong si Bolbol mga ropa nung nagkaroon sila ng rumble doon sa may sahig. Parang naging wrestling match ang laban sa pagitan ni Bolbol at Anthony Semerad mga ropa. Talagang mainit ang dalawang players na to throughout this game. Kahit nga nung eliminations mga ropa ay nagpang-abot na rin ang dalawang players na to. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown sa napakaganda, nakakabilib na diskarte na ginamit ng kupunan ng Token Text mga ropa para talunin ang kupunan ng NLEX Road Warriors. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula kung saan bago matapos ang first quarter to. 27-22 ang score. Lamang nga ng 5 points dito ang kupunan ng NLEX Road Warriors at dito nga lang sila lumamang mga ropa kontra sa kupunan ng Token Text. At possession dito ng kupunan ng TNT. Gumamit ng pick and pop gameplay dito si Bolbol at RR Pogo ay mga ropa, yun nga lang hindi tinik ni RR ang 3-pointer at mas mabilis ang kanyang first step doon sa may primary defender mga ropa, kaya nakapunta siya doon sa may ring. Pumasok na tirada, may kasama pang foul. At after nga nito mga ropa, si Bolbol naman ang tumirada, napanis niya dito defense ni Cady Lalin mga ropa, AC 2 points para kay Bolbol. Pero bumawi naman din si Cady Lalin mga ropa dahil nakapasok siya ng kanyang long range bomb, basket is good. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, ang gandang depensa ang ginawa ni Bolbol. Nakakuha siya ng steal dito mga ropa at ang transition offense mga ropa, easy 2 points freebies na. In-slam na 100 dito ni Bolbol, easy money. Nagkaroon ng strong finish ang kupunan ng Token Text bago matapos ang first quarter mga ropa. Good defense ang kanilang ginawa. At sa good defense na yan mga ropa, dito sa mid transition, nagkaroon ng 3-pointer dito si Calvin Optana, easy money, basket is good yan. At sa pagkakataon na to mga ropa, pagka-kick out ng bola kay Glenn Cubuntin sa may right side corner, back-to-back 3-pointer sa pinundar dito ng kupunan ng Token Text. Kaya sa isang iglap, naging 36-30 ang score mga ropa na pangawakan bigla ng Token Text ang 6-point lead pagpasok ng second quarter. At magbubukas nga ng second quarter mga ropa, na control pa rin ng kupunan ng Token Text ang tempo. RR Pogoy nagkaroon ng midi jumper dito. At after nyan, pag-atake dito ni Cady Lalin against sa defense ni Bolbol, good defense ang ginawa dito ni Bolbol mga ropa. Pero yun nga lang, bumawi na naman si Cady Lalin sa kanyang long range bomb, top of the key, pumasok yan, basket is good. At another one mga ropa, step back 3-pointer naman ang binanatan dito ni Cady Lalin. Back to back 3-pointers para sa kanya, naglalaban ng NLEX. At after nito, good defense pa at nakapag-convert sila ng easy 2 points dito sa may fast break. Yun nga lang mga ropa, sa balansa ng bola ng kupunan ng Token Text, Calvin Optana dito sa may left side mga ropa ay pumasok ang kanyang tirada. At dahil dyan, naging 43-38 ang score mga ropa, 5 points sa kalamangan dito ng kupunan ng TNT. 1-1 show naman para sa kupunan ng NLEX Road Warriors mga ropa dahil Cady lead. Nagkaroon na naman ng kanyang perimeter jumper, easy money, basket is good. Pero sa kabilang banda mga ropa, ano nagkaroon ng mintes sa tirada ang kupunan ng Token Text. Nandyan si Bolbol mga ropa para i-clean up ang mintes sa tirada. Nagkaroon ng easy 2 points dito si Bolbol. At after nga nito mga ropa, sa mid transition offense na naman ng kupunan ng Token Text, panis talaga ang transition defense sa kupunan ng NLEX mga ropa. Glenn Cubuntin naman at nakakuha ng left side corner 3-pointer. At Bolbol mga ropa, transition, eto mahirap na talagang pigilan to dahil ang laking tao niyan mga ropa dito sa may fast break, easy 2 points sa kanyang ginawa. Slam dunk na nga lang ang ginawa dito ni Bolbol. At dahil dyan mga ropa, naging 50-40 ang score sa isang iglap. Lumabas sa 10 points sa kalamangan dito ng Token Text Tropang Giga. Nakabasket naman ang kanyang 3-pointer dito si Shawnee Winston mga ropa at sumubok bumawi dyan dito si Bolbol sa may long range bomb. Pero nagmindes yan mga ropa at nakapitalize yan ng kupunan ng NLEX sabit ang kanilang fast break. Pero Bolbol mga ropa, ang hirap talaga pigilan pagka umaatake na siya papunta doon sa may paint. Easy 2 points na nagawa dyan ni Bolbol. Nagsagutan ng dalawang players mga ropa, Shawnee Winston na naman ang tumirada. Nice strong attack mga ropa, nakapag-convert siya dyan ng easy 2 points. At after pa nyan, good kick out sa may left side mga ropa, nakakuha ng
ng 3-pointer dito si Mr. Calvo. Basket is good. Ang gandang balasan na naman ng bola ang ginawa dito ng kupunan ng Token Dex mga ropa. Ito talaga lagi yung kanilang play kung saan humahanap sila ng open 3-pointers. Ang nakasali naman dito sa 3-point party mga ropa ay si Jordan Heading. At after nito mga ropa, Calvin Oftana nagmando ng bola, gumamit siya ng screen. Sabay perimeter jumper ang ginawa dito ni Calvin Oftana mga ropa, back-to-back points para sa kupunan ng Token Dex. At after nito mga ropa, ball naman galing din sa may babaw. Pinanis niya ang depensa dito ng kupunan ng NLEX Road Warriors. Pumasok na ang tirada, may kasama pang foul. Pag-atake naman dito ni Cady Lalin mga ropa, kitang-kita natin. Blinak ni Bol ang atake dito. Netong si Cady Lalin. Good defense ang ginawa dyan ni Bol. Pero nakabawi naman to si Cady Lalin mga ropa. Pinanis niya ang depensa dito ni BGR mga ropa at kitang-kita natin. Bumabaril-baril pa dyan si Cady Lalin mga ropa. Pero natapos ang second quarter sa score na 64-54, may hawak na 10 points sa kalamangan ang kupunan ng TNT pagpasok ng third quarter. At ang masakla pa dito, pagbubukas ng third quarter mga ropa, na control pa rin ang kupunan ng TNT. Ang tempo mga ropa nakuha dito, ang offensive rebound ni RR Pogo, easy 2 points sa kanya nagawa. Nakaiwan na nga dito si Shawnee Winston mga ropa, pero grabe, napakagandang closeout ang ginawa ni BGR doon sa ilalim. Kitang-kita natin. Nag-meet sila sa ere mga ropa, mintes ang tirada dito. Netong si Shawnee Winston mga ropa, good defense by BGR. At after pa nga yan mga ropa, step back 3-pointer pa ang ginawa dito nitong si Calvin Oftana. Pumasok yan, basket is good, 5-point swing ang ginawa dyan ng kupunan ng TNT. Nabasig ang katahimikan dito ng kupunan ng NLEX mga ropa dahil dito kay Robert Molic mga ropa, strong attack ang kanyang ginawa. Basket is good at napakagandang play naman na sinet up dito ng kupunan ng Token Dex. Nahanap nila si Bol dito sumigit na mga ropa at hindi na pinahirapan ni Bol ang basketball. 100 shot mga ropa, ginamit niya ang kanyang advantage para hindi siya masupalpal mga ropa at easy 2 points na nagawa din ni Bol. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, sinusubukan takeover mode. Netong si Robert Molic mga ropa, nakapagpundar siya dyan ng back-to-back points para sa kupunan ng NLEX Road Warriors. At eto na naman mga ropa, nagpunta na naman ang kupunan ng TNT kay Bol. Ganun ulit ang kanyang ginawa. Sayang nga lang, hindi niya na-convert ang 2 points sana dito sa may paint. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, sumubok ulit si Bol. Pero again, mintes na naman ang kanyang tirada. At nakapitalize siya ng kupunan ng NLEX mga ropa dahil si Shawnee Winston ay nagkaroon ng 2 points dito sa may fast break. Pero ang TNT mga ropa, sumubok ulit pumunta kay Bol mga ropa. At sa ikatlong sunod na pagkakataon ay naipasok na ni Bol ang kanyang tirada. Easy 2 points na ang kanyang nagawa. Pero nakabawi dyan ang kupunan ng TNT mga ropa, basket is good para sa kanila. Pero ni-rule out yan ng referees mga ropa at hindi daw counted yung basket na yan ni Cady Lalin. At napakagandang vintage performance ang ginawa dito ni Jason Castro mga ropa. Ang gandang pagmamando ng bola. Nahanap niya si BGR doon sa may ilalim, kaya napadali ang trabaho dito ni BGR. Basket is good. Sinusubukan nga mag-takeover mode dito nitong si Robert Molic mga ropa. Napakagandang isolation play ang kanyang ginawa. Step back 3-pointer ang ginawa dito ni Robert Molic. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, Calvin Oftana naman, pinaalis niya si Bol dahil masikip daw mga ropa at umalis naman dyan si Bol. Sabay kinarne dito ni Calvin Oftana ang one-on-one defense na binigay na kupunan ng NLEX Road Warriors. At after pa nito mga ropa, strong attack pa ang ginawa dito nitong si Jason Castro mga ropa. Vintage performance nga sinasabi ko nga sa inyo. Easy 2 points na nagawa dyan ni Jason Castro. Total of 11 points nga pala ang ginawa ni Jason Castro dito sa may third quarter. At kinarne naman ni RR Pogoy dito ang one-on-one defense na binigay ng kupunan ng NLEX Road Warriors at nakapag-convert siya dyan ng easy 2 points. At sa pagkakataon na to mga ropa, 4 na minuto may get ang natitira sa may third quarter. Tumatagintig na 87-72 na ang score. Tambakol na ng 15 points dito ang kupunan ng NLEX Road Warriors. Strong attack naman ang ginawa dito ni Cady Lalin doon sa may ilalim mga ropa. Pinanis niya ang depensa ni Glenn Cobuntin at kitang-kita natin. Nag-2 small gesture pa itong si Cady Lalin mga ropa against kay Glenn Cobuntin. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, nabigay na naman yung bola kay Bol. Hindi na naman niya pinahirapan ng basketball mga ropa. 100 shot ang ginawa dito ni Bol mga ropa. Pero si Cady Lalin mga ropa, uminit dito. Nagkaroon ng easy 2 points dyan itong si Cady Lalin. Bol mga ropa, zigzagging through the defense sa kupunan ng NLEX Road Warriors. Wala makaawat sa kanya. Napakatangkad na player. Easy 2 points ang nagawa dyan ni Bol. Sumagot naman dyan ang kupunan ng NLEX Road Warriors mga ropa. Pero sa pagkakataon na to, grabe yung Jason Castro. Napakalayo sa may 4-point shot siya nakapwesto at tinirada ni Jason Castro ang 4-point shot mga ropa at pumasok ang tirada dito ni Jason Castro na long range bump. Basket is good para kay Jason Castro.
At hindi pa natapos dyan si Jason Castro sa pag-terrorize sa depensa ng kupunan ng NLEX Road Warriors dahil another strong attack na naman ang kanyang ginawa. Pinanis pa nga niya doon sa may ilalim si Cady Laline mga ropa. Napakalupit ni Jason Castro, vintage Jason Castro mga ropa, dahil dyan natapos ang third quarter sa score na 101-84, tambakol ng 17 points dito ang kupunan ng NLEX Road Warriors. At dito sa may fourth quarter mga ropa, dito nangyari na kung saan nagpang-abot itong si Bolbol at itong si Anthony Semerad. Sinabunutan nga ni Semerad dito si Bolbol mga ropa. Parang nag-wrestling nga sila dyan sa may sahig mga ropa, at kitang-kita natin ang frustration dito ni Bolbol mga ropa against kay Semerad. May history na rin kasi ng pag-aaway yan dalawang yan mga ropa, lalo na nung eliminations. Talagang nagkaasaran din sila nung eliminations at nagpang-abot nga ulit sila dito sa may playoff. Sila rin kasi nagbabantayan. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa performance na ginawa dito ng kupunan ng Token Tech? Sa tingin nyo, scripted pa rin ba ang laro na to mga ropa para makaabante ang kupunan ng TNT sa may semifinals? Kakarapin ng kupunan ng TNT ang kupunan ng Meralco Bulls mga ropa doon sa may semifinals. Pwede kayo mag-comment dyan, so banit yun, magkwentuhan tayo.